Sa isang liblib na baryo sa gilid ng masukal na bundok, may nakatira na isang magsasakang kilala sa kanyang kabaitan at tahimik na pamumuhay. Ang kanyang pangalan ay Tonyo, 55 taong gulang, payat, mulit batak ang katawan, kayumangging balat at mga kamay na batik ng hirap at panahon. Mahirap ang kanilang buhay, ngunit masaya at buo. Para kay Tonyo, sapat na ang simpleng hapunan, ang tawanan ng anak at ang yakap ng kanyang asawa. Ngunit dumating ang isang pangyayaring magtuturo sa kanya kung ano ang tunay na mahalagang bagay sa mundo. Isang umaga, habang ginagapas ni Tonyo ang kanyang taniman, napansin niyang tila mas mabilis siyang mapagod kaysa dati. Pumipintig ang likod niya at ang mga mata niya'y parang laging nangangalumata. Wala siyang sinasabi sa pamilya dahil ayaw niyang mag-alala sila. Wala rin silang pera para sa gamutan. Habang naglalakad pa uwi, napansin niya ang isang lumang puno sa gilid ng kagubatan. Ito ang puno na madalas tambayan ng kanyang ama noong bata pa siya. Sa paanan nito, nakakita siya ng kakaibang dahon. Mas maliwanag ang berde at tila may gintong guhit sa gitna. Dinampot niya ito at biglang dumampi ang mainit, mahinahong hangin na parang yakap ng isang matandang alaala. Hindi niya alam kung bakit, pero ipinagpatuloy niya ang pag-uwi na hawak ang dahon. At nang mapasok na niya ang kanilang kubo, napansin ng pamilya ang kakaibang sigla sa kanya. Tonyo, parang ang gaan ng mukha mo ah. Kahit pagod ka, nakangiti ka ngayon. Ngumiti si Tonyo. Bahagya lang. Hindi niya alam kung bakit, pero parang gumaan ang loob niya. Parang may paalala ang kalikasan. Hindi lahat ng mabigat ay dapat buhatin mag-isa. Sa gabing iyon, habang natutulog ang pamilya, unti-unting nagliwanag ang dahon, hindi malakas, kundi parang ilaw ng alitaptap. At narinig ni Tonyo ang isang bulong sa hangin, "Alagaan mo ang mahalaga at aalagaan ka rin nito." Isang linggo ang lumipas, nagkasakit ang bunsong anak ni Tonyo. Nilalagnat, nanghihina at wala silang pambiling gamot. Naupo si Tonyo sa sulok ng kubo, hawak ang dahon at napapikit. Kung may himala ka, hindi para sa akin, para sa anak ko, para sa pamilya ko. Humigpit ang kanyang hawak at parang tugon, umiinit ang dahon. Ngunit hindi masakit, parang liwanag sa malamig na gabi. Kinabukasan, nagising ang bata na may sigla, parang walang nangyari. Nalasing sa tuwa ang pamilya. Ngulit si Tonyo, maputla. Parang kapalit ng lakas ng bata ay ang paghina ng kanyang sariling katawan. Habang lumalakad si Tonyo patungo muli sa lumang puno, naramdaman niyang unti-unting nababawasan ang kanyang lakas. Pagdating niya roon, muling nagliwanag ang dahon. At sa pagkakataong ito, may ukit sa lupa na hindi niya alam kung paano lumitaw. Ang mahalagang bagay ay hindi dapat sinusukat ng sakripisyong pumapatay, kundi ng pagmamahal,
na bumubuhay. Napaluha si Tonyo. Naintindihan niya ngayon. Hindi dapat niya ibigay ang lahat hanggang wala nang matira sa kanya. Dahil kung siya ang mawawala, sino pa ang magtataguyod sa pamilya? Maingat niyang ibinalik ang dahon sa paanan ng puno. At nang mawala ang liwanag nito, alam niyang tapos na ang tungkulin ng hiwaga. Pag-uwi, hindi sinabi ni Tonyo ang tungkol sa dahon. Hindi niya nais magdala ng takot o tanong. Sa halip, gumawa siya ng bagong plano. Gumawa siya ng maliit na taniman sa gilid ng bahay. Nagtanim siya ng gulay na madaling lumago. Nagbenta siya ng kaunting ani sa palengke. Nag-ipon siya ng dahan-dahan. Hindi milagro ang bumuhay sa pamilya, kundi ang pagbabago sa puso ni Tonyo. Ang pinakamahalagang bagay sa buhay ay hindi nakikita sa kayamanan o hiwaga, kundi sa pag-aalaga sa mga taong nagpapahalaga sa atin.